Kung goal, kung sinasabi talaga ng tao, goal, bakit maraming tao may goal naman hanggang ngayon, hindi pa rin nagmamahal? Ha? So, hindi goal. Gumagana na rin po yung ano. Sa akin ako, gumagana na eh. Medyo gumagana ng konti. O, tingnan, nasa primera na. Mamaya, pag nasa sigutan na to, sasakit na lalo ulo niyo. O, tingnan niyo po. Kung goal, maraming tao may goal, may pangarap. Pero bakit hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagmamalinis? Nangangarap naman. Okay, so ibig sabihin wala sistema. So, anong sistema? So ngayon, ano mas importante sa'yo? Yung goal, yung vehicle? Teka lang, tingnan natin. Tingnan natin ha. Kung sinasabi mo mas importante sa'yo ang vehicle, tingnan natin. Bakit maraming tao nag-career, nag-abroad ng business, hindi pa rin nag-materialize? Tama. Walang tamang vehicle. Walang tamang vehicle. O ngayon, ano yung tamang vehicle dyan? Network marketing. Ha? Kung sinasabi mong network marketing, bakit maraming distributor nagkukwit at hindi nagmamaterialize? Bakit ibig sabihin, hindi tama sistema pinasok namin ni Elmi? Kasi kung sinasabi mo walang sistema, bakit sa tingin mo, yung ginagawa namin, hindi isa lang naman? O bakit? O ano ngayon ang mas importante siya, yung vehicle yung goal? O ano lang sinasabi mo, may goal? Yung dalawa. May vehicle ka na. May goal ka na. Pero bakit di pa rin nagmamaterialize? Tanungin mo siya, nang-network. Tanungin mo, may goal. O, kamusta? Walang abilidad. O, ability. Ba't niyo ako sinisigawan? Okay, ngayon. Maganda ba ang pinag-uusapan natin? At least, di ba? Alam niyo yung pinag-uusapan natin. Hindi lang ako. Ang hindi nila alam, kung bakit maraming mag-network, kahit anong hataw, ang hindi po niya alam ng tao, hindi talaga magmamaterialize yun. Ano kung bakit? Kasi may problema yung tao. Tama, mali? Tama. Kahit maganda karir mo, pag gumawa ka ng mali, anong mangyayari? Tatanggalin ka, hindi? Alin? Pag gumawa ka ng mali, dideport ka, hindi? Report. Hindi pa rin nagmamaterialize. Yes. Tama? Sa network, kahit maganda business mo, pag ikaw may problema, magmamaterialize? Yes. So ngayon, sino may problema? Kami. Tignan natin kung sino may problema. Tawa niyo po? Na-identify mo na? Yes. Makikita natin, di ba? Kaya nga napaka-importante mag-identify ng problem. Kasi kala ng iba, negative yung taong kausap nila. Pero hindi nila alam, yung tao, siya rin po yung nagiging dahilan kung bakit nagiging negative yung tao. Depende yan sa approach mo. Kasi yung tao, may problema pa. Hindi pa siya palis, hindi pa siya develop. Kasi bakit? Huwag kang magtaka, first time niya pumasok sa ganitong business, anong alam niya sa communication skills? Unless yung tao talaga, galing talaga sa sales o meron ng background. Tama? Eh dahil ng tao, career-oriented, ano alam niyo dyan? Kaya kung pahahatawin mo kagad yung downline mo, papupukbukin nyo, anong alam niya sa communication skill? Kaya pag nag-approach, negative yung kausap. Kasi bakit? Pinahataw mo kagad din, may problema pa yung tao, kailangan mo pa siya i-develop. Nakuha nyo? Kaya ako hanggat maaari, pag yung downline ko bago, hinidevelop ko yan. Tinituruan ko muna. Okay? Kasi bakit? Pag hinarap mo kagad yan sa tao, ano yung sasabihin niya? Ano yung kasama ka networking? Ano nangyari sa kausap niya? Bakit? Pag binabanggit mo networking, ano nangyari dun sa taong kausap mo? Positive, negative? Kita nyo na? O paano mo ngayon siya tuturuan? So, dapat doon sa ganung way, sa paraan, dapat tinuturuan mo na siya. Palawakin mo yung pananaw niya about doon sa business mo. Para pag meron ho siya na-encounter, sinasabi pangit ang network marketing, meron siya may magandang may sasagot. Kasi tingnan niyo po, ang hindi kasi alam ng iba, mapalad yung iba, nung na-involve sa network marketing, yung environment, positive. Kung ako yung bata, na-recruit ako sa network marketing, positive ang magulang ko, maganda po yun.
Maganda agad environment ko. Plus, may pera pa ako. Tapos, every time na mag-approach po ako ng mga kamag-anak ko, positive din sila, supportado sila sa akin. But, lahat ba ganon? O karamihan ng tao na nire-recruit, pag nag-invite, yung bata, yung environment negative, nanay niya, tatay niya, kamag-anak niya, kaklase niya, lahat. Tawa mo, ang masakit ito, wala na nga alam, environment niya, negative pa. Ano mangyayari sa kanya? Kaya huwag ka magtaka, nag-quit. Ba't parang lungkot yun? Tama? Yung tao, hindi na marunong, negative pa yung environment, ano mangyayari talaga dyan? Kaya huwag ko kayo magtaka, yung tao nakakaramdam ng discouragement. Sabi din nila, okay lang yan ang discouragement, okay lang yan. Okay lang yung rejection. Okay lang po ba discouragement? Yes. Okay lang po ba ang rejection? Yes. Kung talagang okay ang rejection, okay ang discouragement, bakit marami nagkukwit? O baka yung pang rejection o discouragement ang magda-down sa'yo para hindi gawin ang business? Totoo hindi? Gusto mo ba araw-araw nare-reject? Nare-discourage? Yun naman pala eh. Kasi akala nila, yung pa yung magpupush sa tao pag nare-reject, nare-discourage. Hindi nyo po alam, yung pa yung magda-down sa sarili mo. Yung pa yung dahilan para mag-quit ka. Kasi bakit? Bakit nare-discourage? Kasi may problema pa siya. Mare-reject ba siya? Kung alam niya yung business niya, may idea siya, malamang hindi siya basta-basta mare-reject. Nakuha niyo po? Kaya, ikaw ang gagawa ng paraan para hindi ka ma-reject. Kasi tingnan niyo po, bakit may mga tao, siya na-recruit niya. Nung ikaw yung nagre-recruit, hindi mo makuha. Bakit mo siya nang-recruit, nakuha niya? O bakit ganun? Di ba, meron kayo na-encounter? Imagine mo, siya yung kumausap, sa'yo yung nag-join. Bakit ganun? So, ano kayang meron siya na wala ka? Wala ka, meron siya. Di ba? Yes. O ngayon, tingnan mo to ha. Kahit sabihin mo ikaw ng pinakamagandang product, kahit na sabihin mo ikaw ng pinakamagandang company, kahit sabihin natin ikaw ang pinakamagandang marketing plan sa balat ng mundo, kung ikaw may problema, magmamaterial siyang hindi. Tingnan mo to ha. Kahit magpalipat-lipat ka pa ng kumpanya o ng network marketing na papasukin mo, bakit? Dahil bit-bit mong problema, pagpunta mo din, bit-bit mo pa rin ang problema mo. Ano yun? Wala sa iyo yung skills of driving. Totoo hindi? Kasi sasakyan lang po to. Ito ang ginagamit ng tao. Sasakyan para mag-materialize po yan. Is either mag-career, mag-abroad, mag-business. Ito ginagamit ng tao para mag-materialize po yan, para mapuntahan nila yung gawin. Sasakyan po yan. Ang problema, dahil may problema ka, paano mo siya i-drive? Wala sa skills of driving eh. Dahil wala sa skills of driving, naku, di ako pwede dito, hindi ko mapatakbo. Anong gagawin niya? Lilipat na ibang networking company. Pag-ipat niya ng ibang networking company, ito masakit. Dahil problema niya, skills of driving, pag-ipat niya, bit niya pa rin yung problema niya. O ngayon, nasa kumpanya ba? Nasa product ba? Nasa marketing ba? O na kanino? Kanina. Gusto mo patunayan ko ba nandito talaga sa tao? Hindi sa kumpanya? Pares-pares naman ang kumpanya natin. Bakit may iba? Hindi pa kumikita. Tawa niyo po? O bakit? Tingnan mo to ha. Kahit ikaw na pinakamagandang product sa balat ng mundo. Ikaw na pinakamagandang kumpanya, number 1 kumpanya. Minsan sinasabi mo kung number 1 company kumpanya. Pero, kung hindi ka effective, tingnan mo ha, pag hindi ka effective, kahit gano'ng kaganda product, ang product, mabibenta mo hindi. Tingnan mo to ha, kahit gano'ng kaganda product, hindi ka effective, mabibenta hindi. Baliktarin natin, effective ka, pangit ang product mo, mabibenta hindi. Kita mo na. Ang tanong, product ba natin hindi effective? Ang masakit eh ito. Sinasabi ng tao, ang product effective, eh yung tao. Effective. Tama? Effective ang product mo, eh yung tao. Effective ba? Ito maganda. Eh paano pa kaya? Kung yung product effective, ikaw effective, kamusta ka? Kaya sabi ko nga, pangit pa product mo, effective ka, nabibenta mo, eh paano kung product mo effective? Eh di mas lalo, eh ang bilis. Tapos agad ang laban. Eh grabe.
Ay, power. Power na nga. Grabe. So, yung tanong, yung tao ng problema, yung schizophrenia. So, para magkaroon ganyan, kailangan magaling effective. Malaki po ang nagagawa ng effectiveness sa tao po. Agree? Yes. Malaki po nagagawa mo yan. Nakakasave mo siya ng time sa effort. Tako niyo po. Dalawang klase ng tao. Tingnan niyo po. Yung isang tao, halimbawa si A. Yung isang tao, si A, 10 beses bago niya nagawa yung trabaho. Ito, justify ko lang. 10 beses bago niya nagawa yung trabaho. Tako niyo po. Nagkaroon ng result, kumita. Yung isang tao, si B, 4 times nagawa niya na yung trabaho. 4 times. Para sila nagkaroon ng result, para sila kumita, para sila may natutunan. Tanong, sino mas effective? Si B. Tama? Kasi 4 times silang na nagawa eh. So, ibig sabihin, anong natitipid niya? Ano na-save niya? Yung time and effort. So, malaking nagagawa. Pag effective ka, nakakasave ka ng time and effort. So, hanggang kailan ka magtatapon ng time and effort? So, wala kang choice. Kailangan mong maging effective. Kahit hindi ka mag-effort, pag hindi ka effective sa karir mo, tatanggalin ka hindi. Sa abroad, hindi ka effective, tatanggalin ka hindi. O, di ba ganun din? Paras-paras lang. Yun nga lang, saan mo ilalagay sarili mo? Dito, kahit effective ka, na-promote ka na sa pinakamataas na position, pag tungtong mo ng 16, sasabihin ng boss mo, you're out. Totoo hindi. Kahit nakuha mo ng pinakamagandang position. O bakit ko sinabing tatanggalin? Simple. Trabuhin mo ng 5 years, 10 years, 15 years, or even 40 years. Pag tungtong mo ng 60, ano sasabihin ng boss mo? Kahit sa'yo ng pinakamataas na position. Hindi ko sinasabi walang pera. May pera po dyan. May pera, may pera. Yung nga lang, pag tungtong mo ng 60, tatanggalin ka. Parang lambot ninyo. Totoo hindi. Ginalingan hindi. Ginalingan, hinusayan, ginalingan, hinusayan. Inaral, inaral. Paras lang. Yun nga lang, saan mo ilalagay sa sarili mo? Dito, ginalingan mo, naging effective ka, kumita ka, sino magtatanggal sa'yo? Wala. O saan ngayon mo ilalagay sa sarili mo? Ngayon nakikita nyo na kung saan maganda ilagay yung sarili. Sige, diinan natin ng konti. Kung bibigyan ka ng pagkakataon kumita ng pera, anong gusto mo? Temporary or permanent? Permanent. Ulitin ko kung bibigyan po kayong pagkakataon kumita ng pera, anong gusto mo? Temporary, permanent? Permanent. Tingnan natin. Yan na naman, parang nanininervous na naman ganyan. Di ba? Ayan. Tingnan natin Ulitin ko kung bibigyan ka ng pagkakataon kumita ng pera, anong gusto mo? Temporary, permanent? Permanent. Tingnan natin. Tingnan natin Sabi mo, permanent. Yung mga hindi nagsalita, ano po kayo? Temporary. Okay, sige po. Both of the above. Tatanungin ko po kayong lahat. Kung bibigyan ka ng pagkakataon, kumita ng pera, anong gusto mo? Temporary, permanent? So lahat kayo permanent. Temporary. Ang gulo. Analyze niyo ba po? Kung bibigyan ka ng pagkakataon, kumita ng pera, analyze mo. Temporary o permanent? Ikaw gusto mo temporary? Ayaw mo ng permanent? Yes.